First time, naubos ko na yung kalahati. Ito mamaya ulit after. Bago tayo magsundo ng bata, kainin ko merienda. Tapos, kape. Paano ba naman ako magda-diet, guys? Kainin ko daw yung mga nandito sa bahay at masisira. Katulad nitong kamote. Ang dami-daming binili. Ako pala pakakainin nila, hindi naman sila kakain. Tapos, meron din yung saging. Bumili sila. Kala ko naman kakainin niya. Kainin ko daw. Aba, pahinog na rin lahat, mabubulok na. 3 days na ay hindi naman nila sinabi, di sana kinain ko ng kinain. Nasisira ang diet ko dito, alam nyo ba? Nasisira yung diet ko sa kanila kasi imbis na ang kakainin ko sa umaga oatmeal lang, bumili ako ng oatmeal. Pero ayos din naman, ayoko kasi sabihin sa kanila na ganun. Ayan, ito kinakain ko sa umaga. Lalagyan ko yan ng yung saging o kaya ng gatas. Ayoko nang sabihin sa kanila na kaunti lang yung kinakain ko kasi baka mamaya tipiri naman ako sa pagkain. Kaya kinakain ko na lang na kinakain ko ano binibigay nila. Minsan kinukuntian ko na lang yung saing ko para konti lang yung mapabigay sa akin. Kasi wala, lalaki ako ng lalaki pag hindi ako nagkontrol, guys. Tapos ayun, maglalakad-lakad na rin tayo kapag magsusundo ng bata, kapag maghahatid para magbawas-bawas. Kasi ang hirap kapag mataba ka dito na magtatrabaho kasi puro lakad eh. Mabigat yung katawan mo. Mahihirapan ka rin kaya magkontrol-kontrol na lang tayo. Huwag tayo magpataba masyado. Tsaka yung nagtatanong kung pwedeng mataba dito. Hindi hinihingi nila yung height at saka kaya nagpapadala tayo ng picture kapag nag-a-apply tayo tsaka yung weight natin kasi tinitingnan nila yan kung mataba ka, ganyan. Ayaw nila ng masyadong mataba dito sa Hong Kong kasi ayun nga, medyo mahirap sa pagtatrabaho kasi puro lakad dito and puro gawa. So kung mabigat yung katawan mo, mahirapan ka, diba? Ikaw din yung mahihirapan. So ayun, maglinis muna ako. Merienda time tayo, guys. Kamatis again. Bumili kasi ako nito nung tayo na malengke noon. So, 3 piraso. Meron pa ako ngayon. Kainin natin yung isa. Nakita nga nung amo ko sa rep. Pagdating nila, sabi niya, bumili ka palang kamatis. Sabi ko, pera ko yan. Kasi kinakain ko. So, ayun. And then, lutuin natin nga yung lunch ay minced pork at saka may tofu. Tapos ito yung sauce niya. Igigisa lang yan mamaya pagkatapos ko magsundo. Tapos ito naman ay iboboil lang natin. Ano to? Pak choy. Pak choy. Yan. Parang maliit na pechay. So, ayan yung lunch namin nung bata. Kaming dalawa lang naman ang kakain. Tapos magsusundo na tayo after ko dito maghugas at saka magligpit nung mga pinaghugasan ko kagabi. Tuyo na. Babalik na natin. Ayan na, guys. Parang ang sarap-sarap niya. Tinikman ko eh. Ang sarap-sarap. Ang sarap din yan tingnan. Mamaya, pwede mo siyang lagyan ng onion leaves sa ibabaw para may design. Pero wag na nating lagyan kasi ayaw naman ng bata nun. Pero pag kayo, magluluto para magandang tingnan. Ayan. Ang sauce pala niya na ginawa ko, guys. Dito ko nilagay. Toyo, oyster sauce, dark soy sauce, tapos yung toyo na medyo maalat. 2 soy sauce kasi dito. Tapos oyster, asukal, yun lang. Tapos may konting asin, ganyan. Ayan, nilagay. Tapos mamaya magtutunaw tayo ng cornstarch para medyo malapot yung sabaw. Nagmamadali na naman si Inday. Ay, mainit kasi. Ayoko maglakad. So, kailangan natin maabot yung bus. Yan. May mga nag-aantay pa dito. Ibig sabihin, wala pa yung bus. Ganun yun. O, di pa, mamaya pagbalik, kakain na lang kami ng bata kasi may kanin naman dun kagabi natira. Hindi na ako nagsaing kasi konti lang naman kakainin ko. Gulay lang marami. Siguro mga 3 subo ng kanin, yun lang. Tapos yung bata, yun na din. Hati na lang kami. Ganun ginagawa ko pag wala sila. Pero pag nandiyan sila, ang daming binibigay sa akin. Sila kasi nagtatakan ng pagkain. Tapos, pag nasa labas kami kakain, ganun din. Marami silang order. Kaya hindi ko dire-diretso yung aking pagliles ng weight. Kasi nga, pag nandiyan sila, gusto nila marami akong kakainin. Ang tagal ng bus. At dahil winter na dito, guys, ayan, nagsisimula na tayo. Nilakad ko na lang papunta sa school. 40 minutes na lakad! Yeah! Ang lamig na ng hangin. Pero para sa akin lang. Sa mga amo ko kasi hindi pa rin sila nalalamigin sa ganito. Nag-i-aircon pa rin sila. Pero ako,
Ayan, ayos na. Sakto na to sa akin yung ganitong klima. Hi! Balik na naman tayo sa winter. Winter. Taglamig na. Ilalabas na ba natin yung mga panglamig natin na jacket? Ay, pero masarap yung ganitong klima. Sabi ko sa inyo eh. Magja-jacket lang ako, okay na ako. Kaysa sa mainit. 40 minutes. Footbridge ito guys. Pagbaba ko ng footbridge, tatawid na lang ako. Tapos mga 5 minutes na lakad na lang bago mag-school. Ito lang yung mahaba, yung footbridge. Ang galing, no? May footbridge sila, oh. Hindi ka ma-hassle magtawid-tawid sa kalsada kasi may ganito nga. Sobrang haba. Diba? Yung 30 minutes na lalakarin mo tong ganito kahaba na footbridge. Ang galing. Walang hassle. May bubong pa. Kita nyo ba? Meron akong isi-share sa inyo na nakita ko na isang post sa Facebook. Tapos napaisip ako dun sa mga isi-share ko sa inyo na about sa pagtatrabaho ng abroad, yung pagre-renew, yung pagsasakripisyo. Ito lang, napaisip ako kasi sabi niya dun sa quotes, it's either you sacrifice for 5 years or 50 years of struggle. O, English yan ah. So, ayun, sabi niya, pipili ka dun sa dalawa. Sakripisyo ka ng 5 taon o magi-struggle kayo for 50 years. Diba? Totoo naman siya. Sa bagay, sa mga OFW. Totoo siya. Alam nyo, yung kapatid ko, hindi lang 5 years yung sakripisyo niya. Pero ngayon, nakatapos yung 3 niyang anak. Si Ate Helen to guys. Nakatapos yung 3 niyang anak. And 40 years old pa lang siya. Tapos na ng college yung mga anak niya. So ngayon, meron siyang negosyo. And hindi niya na problema yung mga anak niya. Tapos na mag-aral lahat. So, worth it yung kanyang sakripisyo. Na halos, ilang taon ba? 10 taon siyang nagtrabaho abroad. Para makapagtapos yung mga anak niya ng college lahat. So, sobrang worth it siya. So, yun yung iniisip ko ngayon. Sabi ko, diba, nagdadalawang isip ako dati na sabi ko, gusto ko okay, yung mga bata, maalagaan ko, madisiplina ko, nandyan ako para sa kanila. Pero nung nakita ko yung sa kapatid ko na okay yung mga anak niya, as in, nakapagtapos sila ng college na maganda yung kinalabasan. And naiwan sila sa tatay nila, which is naging okay. Kasi iniisip ko guys, kapag ang mga anak mong babae, nabigyan ng tamang pagmamahal ng mga tatay nila, hindi sila maghahanap sa labas ng bahay ng pagmamahal sa isang lalaki. Napansin nyo? Yung mga katulad ko, nag-asawa ko ng maaga, diba? Kasi parang feeling ko, hindi ako nabigyan ng tamang pagmamahal ng tatay ko kasi iniwanan niya kami, 7 years old pa lang ako nung nawala yung tatay ko. So, yung nanay ko lang yung nandyan na sobrang mahal na mahal ko yung mama ko. Pero yung papa ko, hindi ko naman siya masisisi. Hindi ko alam kung anong rason nila kung ba't sila naghiwalay. Pero, ayun siguro yung nakita ko sa mga tao o sa mga babae na nag-aasawa ng maaga. Hindi sila nabigyan ng tamang pagmamahal ng mga tatay nila sa bahay. Kaya naghahanap sila ng pagmamahal sa labas, sa lalaki. Kaya, kung baga may magpakita lang sa kanila ng kaunting pagmamahal, kala nila yun na yun. Nakakapag-asawa sila ng maaga, based on my experience. So, ayun. So, dahil nga babae yung anak ko, tapos nasa tatay nila sila. So, parang kampante ako na, yung kasi yung iniisip ko guys, na gusto ko nandyan ako sa kanila, magabayan ko sila kasi ayoko silang matulad sa akin na nag-asawa ng maaga. So, sa nakita ko naman, doon sa mga anak ni Ate Helen na iwan sa tatay nila is okay kasi hanggang ngayon guys, tapos na sila ng college, may mga trabaho na sila, pero wala pa rin silang mga asawa. Wala pa rin sila mga boyfriend. So, ayun yung iniisip ko. Siguro, kapag naiiwan sa mga tatay yung mga anak na babae, is hindi sila ganun na naghahanap ng pagmamahal masyado sa lalaki sa labas. Kumbaga sa mga boyfriend, na mag-asawa agad, ganyan, na maranasan yung pagmamahal ng isang lalaki. Kasi nandyan yung tatay nila. Nagigets niyo yung ibig ko sabihin, guys. So, ayun. So, parang nakampante yung isip ko na, okay, magre-renew pa tayo. Kailangan pa natin magtrabaho. Kaysa, mag-struggle tayo araw-araw, hindi sila makapag-college, hindi makuha yung mga gusto nila, hindi maibigay yung mga pangangailangan nila. Kasi nasa Pilipinas tayo, alam nyo naman kung ano ang lagay natin sa Pilipinas. Kahit kumayod ka na ng kumayod dahil danas na danas ko yan nung nandun ako sa Pilipinas. 2 kami ni Papa Alden na kumakayod. Ay, Diyos ko, hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung bakit walang pag-unlad ang sa mga sarili namin. Oo, siguro kulang pa rin yung mga ginagawa namin, kaya ganun. Pero,
para safe na lang din na mayroon talagang every month na may kita, okay na rin siguro na nandito ako sa ibang bansa. And pasalamat na lang tayo dahil may mga video call, and si Papa Alden, ayan, sumusunod siya kung ano yung mga sinasabi ko para sa mga bata. Nagtutulungan kami sa pagdidisiplina, okay si Papa Alden mag-alaga ng mga bata. Hindi ako yung mag-aalala ba. Huwag lang talagang dadayuhin ng mga nasa amin. Kasi alam niyo naman, may hilig dun mag-inom. So, ayun yung problema ko din. Pero okay naman kasi ngayon, natatakot na siya sa mga bata. Lalo na si Jillian dahil, ay nako, tama na yan. Oh, may mga taga-saway na ako doon dahil malalaki na sila. Alam na nila pag nalalasing yung kanilang papa. So, ayun, hindi maiiwasan kasi nasa probinsya, yung mga kapatid ko, yung mga kabarangay, yung mga pinsan ko, may hilig talaga sila mga mag-inom, alam nyo naman. So, ayun. Ayun nga, sinasabi ko sa mga OFW na nanonood ngayon, guys. Yes, nakakapanghinayang na lumalaki silang wala tayo. Pero mas mahirap kapag sama-sama na mag-i-struggle kayo ng ilang taon. 30 years, 20 years, 50 years kayo mag-i-struggle. And minsan hindi pa sila makakapagtapos ng pag-aaral. So, ayun na lang yung isaisip natin. Basta, itama natin yung bawat sweldo na nakukuha natin, yung pera. Dapat sa tama lahat. Huwag na tayo masyadong mapagbigay. Isipin natin yung pamilya lang natin, yung mga anak natin. Yung pamilya lang natin. Kung tutulong tayo, may limit. Lagyan natin ng limit. Huwag tulong na walang natira sa'yo. So, ayun yung maipapayo ko. And, yeah, yung 5 years, 10 years na sakripisyo mo, siguraduhin mong worth it yun. Makapagtapos yung mga bata ng college and maging okay na sila, tapos ikaw, magkaroon ka ng negosyo and then uwi ka na ng Pilipinas. Para sa akin, okay na yun. Katulad nga nung sa kapatid ko, sinasabi ko sa inyo. Ayun, tapos na yung mga anak niya, may negosyo na siya, buhay na siya, ganito, may bahay. Para sa akin, okay na yun. And iisipin mo na lang yung pagkain mo araw-araw, mga ganun, mag-alaga ka ng apo. Apo agad. So, ayun, baka hindi mag-asawa yung mga anak ko kasi nakikita nila yung struggle namin. Feeling ko kasi yung mga pamangkin ko ngayon, guys, ilang taon na sila. Talagang mga hindi pa nga nag-aasawa. Siguro nakikita nila yung struggle namin. Kasi dami namin, 10 kami. So, parang nakikita nila yung struggle namin. Tapos parang ayaw na nila tuloy maranasan. So, nagiging single na lang silang lahat. Ganun yung nakikita ko sa mga pamangkin ko. Mga 25 na sila, 24, ganyan. So, parang wala pa kaming, merong isa. So, maaga siyang nag-asawa. Pero ngayon, tapos na siya, guys. Mag-college. Pinagpatuloy niya pa rin kahit nag-asawa siya ng maaga. At I think 17 years old, yung isa kong pamangkin. Pero nagtapos pa rin siya. Pulis na siya ngayon. And then, yung asawa niya naman is graduate na rin ng teacher. And then, yung anak nila, I think 4 years old na. Or 5 years old. Pero at least, nakatapos sila ng college. So, ayun. Ayun lang yung pangarap ko. Makapagtapos lahat ng mga anak ko ng college na hindi ko naranasan. So, ayun. Gusto ko lang i-share para magkaroon tayo ng ilo-look forward, kumbaga, sa pagsasakripisyo natin. Basta, tandaan nyo, yung pera, kailangan nating itama yung napupuntahan. Mag-ipon ng mag-ipon, ganyan. Grabe ako mag-advise, wala naman akong ipon. Sige na nga, kain muna ako ng lunch. After lunch, tapos na ako, guys. Ito. Mag-tsaa tayo. Isa din to sa nakakatulong. Maganda rin sa katawan. Nakita nyo sa Japan or sa Korea, di ba lagi silang naka-tea? Kasi maganda siya sa katawan, guys. So, mag-tea rin kayo, wag puro kape, okay? Umaga lang ang kape. Sa hapon, mag-tsaa-tsaa din. At ayun na yung vlog natin. Rinig na rinig nila ako sa camera. Nandyan lang. Bahala sila dyan. Sanay na siguro. Hayaan mo na. Baka na rin, immune na sila. Charot. So, ayun na yung vlog. Don't forget to like, guys. Thank you. Sana may natutunan kayo in informative na video na to. Wow. Thank you so much. Don't forget to like. Bye.